Puri na Panginoon sa napakagandang awit na ating napakinggan na Perfect Love, Embracing the Words of Me. Napakaganda, parang puri na Panginoon. Parang nasa harapan ko si Shirley Bassey nung kinakanta. Sabi ko na buhay si Shirley Bassey. Thank you very much, Lord God, for everything, and God bless everyone. You're welcome. At kanina, tinig ko ang kung ilan ang temperature, 18 degrees Celsius. Ngayon, bumababa. Siguro 15 degrees. Dahil 15 degrees Celsius kasi may aircon tayo. Para makuha niyo po ang Celsius. Kung ilan ang Fahrenheit, minus 52. 70, minus 52, 18. Tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo, Amang Banal, dahil sa napakagandang panahon na pinagkaloob mo po sa amin upang ang aming sarili ay dalhin sa bahay sambahan na ito upang ikaw ay aming purihin sa Espiritu at katotohanan at nawang aming ginawang pagpupuri sa pamagitan ng panalangin at pag-awit ay nag-glorify ang iyong banal na trono, iyong banal na pangalan sa kalangitan. O Lord God, nawa kasama mo kami with your powerful Holy Spirit and anoint us with the power from heaven para lahat ng bawat sa amin ay tumanggap ng pagpapala mula sa iyo at kapangyarihan upang ang bawat isa ay maging malakas at hindi kami manlulupay-pay kailanman. Sa banal na pangalan ni Kristo, naming tagapagligtas. Amen. Pagtagumpayan ang takot at pagkabalisa sa hindi tiyak na mga oras. Yan po ang ating pagsasamagan nito. Pagtagumpayan ang takot at pagkabalisa sa hindi tiyak na mga oras. Sa English, overcoming fear and anxiety in uncertain times. Proposition, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. Yan po ay nakasulat kay Joshua chapter 1 verse 9. Bible reference, mga magulang ko at mga kapatid, ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tanggapin natin ang makapangyarihang pagpapalang ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Mayroon isang pangyayari na ang isang ginang o babae ay nalulunod. Nakikita ng mga tao doon sa tabi ng tulay na humihingi ng tulong kapag hindi siguro marunong lumangoy at maaaring nadulas siya at nahulog doon. Malalim ang tubig. Ngayon, hindi malaman ng mga tao na kung paano nila sila makatulong sapagkat ilang saglit lang maaaring malunod at mamatay na yung babae. Nagkataon mga magulang at mga kapatid, may dumaan na isang lalaki at biglang tumalon. Hindi nalinta na ang mangyari. Tumalon siya at linigtas ang babae. At nang mapagtanto at natanong kung sinong lalaki na nagligtas sa babae sa pagkalunod ay isa palang pulis na off-duty. Pulis siya. Parang uniform. Kaya ang mga pulis minsan talagang nariyan, biglang tulong. Kung tayo kaya ay makakita ng ganon, kaya nating tulungan? Paano kung tayo marunong lumangoy? Yun ang problema. Yun ang alalahanin. Ano ang mga bagay na dahilan kung bakit masinhi ang pagkakaroon ng takot at pagkabalisa sa panahon ngayon? So, yun ang ating paksa. Ang takot ay hindi naalis. Lahat ba tayo ay may takot? Ano ba kinatatakutan ninyo mga magulang ko at mga kapatid? Kayo ba ay nababalisa? Kayo ba ay nabalisa na
nag-alala na sa iyong buhay? Meron na ba kayong kinatakutan? Multo? Namatay. Pupunta natin baka tayo ay bisitahin. So, mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, isa yan sa mga ating kinatatakutan. Bakit dapat katakutan? Bakit kabalisa? Sapagkat mayroon tinatawag na rapid technological shifts. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya ay nakakapagbigay ng depression po yan. Nakakapagbigay ng problema. Natatakot tayo. Yung ating gamit ngayon, mamaya, phased out na yan. Outdated na, ika nga. Wala na, hindi na kailangan. So maraming nagbibinta ng mga makinarya ngayon, mga sasakyan o whatever, sapagkat gusto na mabili ng modern technology, yung mga electronics. Sa China, pinakita na meron silang sasakyan na lumilipad. So gusto natin gano'n. Kasi kung hindi tayo mag-coop up sa modern trend, so to speak, mabibihind tayo. Ngayon, kung wala kang pera, yun ang kinatakutan. You cannot cope up with the modern trend, so to speak. Yan isa sa mga pinoproblema ng tao. Ikalawa, hindi maasahang economy. Ang ekonomiya natin hindi stable. Yan ang tinatawag na economic instability. Ngayon, problema tayo, may mga matatanda na hindi na makapagtrabaho. Wala naman silang income. Yun, takot tayo. Ano ang ating gagamitin sa sustenance? Ikatlo, sigalot sa mundo. There are so many conflicts in the world. May gira sa Middle East, hindi na ubusan ng gulo at sa iba't ibang panig ng mundo. Always on nature of digital media. Yung digital media natin, di ba? Climate anxieties. Nagkakaroon tayo ng alalahanin or tayo ay nababalisa sapagkat nagbabago ang climate. Di ba? Ngayon lang tayo nakaranas ng lamig ayon sa ina-advertise. Ang Monday, ang alam ko ay kinansel ang klase sapagkat magkakaroon ng taglamig. Ngayon lang nagkaroon ng 18 degrees Celsius sa buwan ng Enero. Yan ay normal na yan sa Baguio City. Pero yun sa atin ay hindi. Intense financial pressure. Yan. Biglang pagbaba ng temperature, sabi ko na sa kanila, at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Economic uncertainty. 32% ng mga tao ayon sa census o sa survey ay nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon sila ng problema sa pagbayad sa mga bills. 32% people have anxiety over paying bills. Financial instability. Mababang sweldo, pagkakautang, inability to afford basic needs, job insecurity, fear of unemployment, technological overload, yung sobra-sobrang paggamit ng teknolohiya. Kaya mayroong mga kabataan, kung yung napapansin natin, nagkakaroon silang problema sa mata, sa health issues. Pag kayo palaging nakatutok sa screen, sa sobrang oras, tandaan ninyo, mamaya, mangangatid ang mata natin ng hihina. Yung mata ko nga ganun eh. Dati, 2020 ang vision ko. Kagagamit ng computer, ayan, nasira na ang mata. Mabuti itong ito, 10 taon na ito, sa lamin hindi ko mapalitan. Okay. Fear that artificial intelligence and automation are changing the job market. Itong mga AI, di nyo alam, there are some advantages. 10 ang advantage ng AI, artificial intelligence, pero ang disadvantage ay more than 20 ang disadvantage. So mas marami ang disadvantage ng artificial intelligence kisa sa advantage. So tandaan natin yan. Kung minsan may nakikita tayo ng advertisement or announcement, AI pala, pero fake news. So hindi na natin alam kung alin ang totoo o hindi because of this artificial intelligence. Misinformation, rampant fake news, screen time in social media.
Yan. Environmental and health concerns. So, hindi sa isa ko lang ang mga bagay na ang mga tao ay problema sa mga bagay nito. At ito po ay nakakadagdag sa ating depression. Environmental and health concerns. 70% people worried of climate change, floods, all around, erosion, etc. May mga lugar, lalo na sa Jakarta, sa Indonesia, ay natatakot sila sapagkat biglang nagkakaroon ng baha. Mas maraming baha sa Indonesia kaysa dito sa atin. Natural disasters, mga likas na sakuna. Social and internal pressures. Pag susun na itong mga problema, nagkakaroon tayo ng loneliness and isolation. 23% affected. Perfectionism, increased pressure to meet impossible standards in work and personal life. Nagkakaroon tayo ng top competition sa professionalism. Marami nang nakapag-aral na matataas, ang iba mahina sa technology. Example, ang mga teachers. Ako ay saludo sa mga tinatawag na yung mga naunang teacher, ang gagaling sila sa lecturing. Sa totoo lang, hindi matalo, hindi ko sila pwedeng sabihin na mahina. Yung tinatawag na traditional teachers. They are the best teachers compared sa ngayon. Traditional teacher. Sabi doon sa ibang basa pagpunta namin, traditional teacher ka lang. Sabi kay Sister Leah, kasi mahina ka sa computer. Pero pasalitain mo siya. Sabi nga ng mga estudyante, teacher, time na, 20 minutes ang time. Hindi ba siya maawa? Ganun kagaling ang mga traditional teacher. Itong mga magagaling sa computer, hindi masyado natututo ang mga kabataan. Bakit? More on computer. Hindi na nakikinig. Sila lang ay mga computer na. Para sa atin, yung mga traditional teachers ay the best. Huwag natin ipagmalaki itong computer. Paano kung walang signal? Hindi lang ng oras may internet. Ay, itong traditional, may internet sa wala, may ilaw sa wala, nagkasalita. Sister Leah, tulog na nga ako, nagkukwento pa eh. Ganyan kagaling ang traditional teacher. Tulog na ako, kwento ng kwento. Sabi ko, talagang magagaling ang teacher na ito. I'm not joking. Yan po ang masasabi ko. Kaya, ang technology, ayos yan. If you will use it for good. Pero pag sumubra, at hindi natin dapat sabihin, kasi may mga estudyante nga, pag magaling sa computer, ini-discriminate yung teacher, mahina ka sa computer. Bakit computer lang naman yan eh? That is a tool. Marami mga teacher hindi marunong sa computer, pero napakagaling sa lahat ng aspeto ng pagtuturo. Yung tinatawag na strategy. May strategy. Kaya wala namang strategy yung kinakan, kaya puro na computer. It's okay. Pero natatong times, so paano paglabas mo? Hindi ka nang gagamit ng computer. Paano ka tuturuan? So ang mga traditional teacher sa ilalim ng punong kahoy pwede magturo. Tanda natin yan. Ginawa yan ni Christ doon sa Sermon on the Mount at Sermon on the Sea. Wala pang computer kayo noon. Alright, social comparison, constant comparison. Culture on social media fueling inadequacy. Mayroon ito yung Tagalog. Physical and lifestyle triggers. So, ginawa ko lang ito. Dahilan ng karamdaman pisikal. Yan ay nababalisa tayo pag tayo may karamdaman. Anong dahilan? Because we rely on substances. Nagre-rely tayo minsan sa sobrang caffeine. Coffee is good, pero pag sumubra, ay hindi daw maganda. Yan. Nakakapagbigay ng anxiety po yan. Sleep deprivation. Worrisome thoughts. Tanda natin, pag sobra ang gamit ng computer, kaunti na lang ang tulog ng tao. Ano mangyayari? Pag kulang ang tulog sa mga manggagamot, nagkakaroon ka ng problema sa utak. Tanda natin yan. So, tama lang ang oras. Mga kabataan, 2 hours is enough. Sa mga matatanda, hindi masyado. Dahil wala naman tayong oras na. Dahil ang mga matanda, katulad ng abalin ko, 70, hindi na masyado nagko-computer eh. Ako may computer, pero hindi ko masyado. 1 hour, 2 hours, okay na. Ay,
Isang naalala ko nung buhay pa si isang magaling na mangangaral o preacher si Billy Graham. Bago siya mamatay, tinanong siya, ano ba kung dadagdagan pa yung buhay, pero mamatay na siya, ano pa ang gusto mong gawin sa mundo? Kung ikaw if God will extend your life, ano pa ang gusto mo na hindi mo nagagawa? Sabi niya, nakapangaral na siya sa buong mundo. Kung kilala niyo si Billy Graham, he is one of the greatest preachers of all time na American. Ang sabi niya daw sa nag-interview, ang gusto ko kung na-extend ang buhay ko ng Panginoong Diyos, ang gusto kong gawin ay to meditate. Kulang ang aking meditation. Sabi niya, kulang ang aking pag-usap sa Kanya. Nakukulangan siya. Kung ako i-extend. Yan ang sabi niya. At yun ang naalala ko. Asapang ating kinatakutan pag ang mga kabataan ay lack of proper nutrition. Ito ay nag-contribute sa mood imbalances. Kaya mga kabataan, pag hindi proper ang kanilang kinakain, nagkakaroon sila ng tinatawag na imbalance sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. Nagkakaroon ng overlapping. Overlap creating a polycrisis na tinatawag. What is a polycrisis? Yan po ay pagtambak na. Susunod ang ating mga alalahanin, ang kinatatakutan, ang ating mga kinababalisaan. Yan, mahirap na itong lutasin. Nagkakaugnay-ugnay ang problema at babagsak ang ating physical and spiritual strength. Ano ang remedy? There is a best illustrative story. Ito ay isa sa related sa ating paksa. For solving anxiety and fear. Ang fear sa Greek word ay phobos. Phobo. Doon kiluha ang salitang phobia. Fear. So, doon sa Book of Matthew, doon tayo tutuon para masolusyonan ang mga takot at pagkabalisa. Walang tao na walang takot because we are created in the image of God and God is the God of emotions. And we are emotional people. Kaya nga si Jesus nung siya ay nagkataong tao, umiyak siya, nagutom, nagalit. That is emotion. Gusto ba natin ng tao na walang emotions? Ang tao walang emotion ay manhid. Numb sa English. Do you want a person who is numb? Walang pakiramdam. Walang feeling of love and mercy. Kaya ang Diyos ay emotional. Sapagkat siya ay may pag-ibig. Kung wala tayong emotion, wala na tayong pag-ibig. Wala tayong pagmamalasakit. Yan ang ibig sabihin ng taong manhid. But the best illustration during the time of Jesus Christ, sa Matthew chapter 8, verse 23-27, at ito'y naisulat din sa book of Mark, chapter 4, verse 35 to 41. It demonstrates that Christ is with us, sabi doon. Ano itong kwento? Ito'y kwento po nung sila ay naglalayag papunta sa Gadara. Nang matapos silang magpagaling doon sa lugar na kanilang pinuntahan, maraming tao at sila'y sinusundan. Maraming tao. At walang ibang choice si Jesus Christ kundi lumayak doon sa boat o sasakyan pandagat, bangka. Naghanap siyang bangka, pwede naman dumaan sila doon sa ibang lugar, baylan. Pero ginawa dito sa dagat, sapagkat ang pinaka-maikling, kumbaga shortcut, para makaiwas sila doon sa crowd, sapagkat maraming tao. At doon nga sa gitna ng paglalayag, alam niyo lahat ito, pangyayari, na habang natutulog si Jesus Christ, itong apostles na kasama niya ay gising. At ano ang kanilang nakaharap? Biglang nagkaroon ng bagyong na malakas, storm na tinatawag. There was a great storm. Tanda natin.
na ang kasama ni Jesus Christ, ang ilan ay magagaling na fishermen. 4 of them out of the apostles. 12 siguro sila. Hindi sinabi kung ilan sila. Pero apat doon sa nakasakay ay mga fishermen na palagi sila naglalayag sa gitna ng dagat, pero noon pa lang sila nakatakbo na ganoong kalakas na unos or bagyo, storm. So, natakot sila. Di ba natakot? Natakot itong apostles. Tandaan din apostles, binigyan silang kapangyarihan. They have faith. Mga faithful sila. Matatibay ang kanilang pananampalataya, nakapagpagaling sila na may sakit. Halos magkabuhay sila ng mamamatay na. May kapangyarihan sila. Pero bakit sa oras na yun, natakot sila? At hindi nila malaman ang gagawin. Nagpanik. Ano ang panik sa Tagalog? Nataranta. Nataranta ang mga apostles. Anong ginawa? Hinanap nila si Jesus at nakita natutulog. Kaya pwede rin gagawa tayo ng sermon na title is Sleeping Jesus. Natutulog na si Jesus. Natutulog si Jesus. Kalmado. Pero yung apostles, nagpapanik. Yan, tandaan natin. Yan ang pagkakaiba. Jesus was very calm. Sleeping. Beauty, so to speak. Pero yung apostles niya na nananampalataya sa kanya ay nagpanik na taranta. Anong ginawa ng mga apostles? Ginising siya. At ano sabi? Sa Matthew chapter 8 verse 25, at nagsilapit sila sa kanya at siya ay ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. Mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y natatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? So nananampalataya sila, akala nila okay na. Pero on the part of Jesus, kaunti ang pananampalataya. Why? Sapagkat nagpanik sila, natakot sila. Kung tayo a-analyze natin, if we analyze the story, bago pa nangyari ito, this is a very great sermon. Kung ang Sermon on the Mount is a very powerful sermon, but according to the Bible sa New Testament, this is the greatest sermon. Sapagkat hindi sa salita lamang pinakita ng Diyos kung paano tayo subukin. Hindi sa sermon lamang, but an actual event. Dumarating sa atin yan. Akala natin nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos tuwing linggo. Pero dumarating sa atin ang mga bagay na kung minsan nagpapanik tayo. Hindi natin alam ang gagawin. Bagat mayroon na tayong pananampalataya. Sabi ni Jesus, kakaunti ang iyong pananampalataya. Kayong kakaunti ang pananampalataya. Alam ni Jesus? Alam ni Jesus na pag daon nila sa kabila, mayroon na naman tao nung pagkagalingin siya. Because God, Jesus Christ has us a foresight. Ang foresight niya, alam niya ang future events. Hindi pwedeng hindi niya alam ito. Ito'y isa ng pagsubok sa kanila. Alam ni Jesus na darating ang unos. Sila ang may gawa ng unos. Kaya nga, inutusan niya yung bagyo. Huminto ka, sumunod. He is the one who put that storm to test the faith of His apostles. Tanda natin yan. Tayo binibigyan ng problema ng Diyos. Because if we ask Him, if we wake Him up, pag sinabi ng Jesus, tulungan mo ako, nandiyan siya sa atin. Tinibigyan tayo ng takot ng Diyos. Hindi sinabing
alisin ang takot. Lahat tayo may takot. Matakot tayo upang tayo'y humingi ng tulong sa Kanya. Bakit kung wala pa tayong takot, hingi pa tayo ng tulong? Kung wala tayong problema, bibigay niya, hingi pa tayo ng tulong sa Diyos. Kaya binibigyan tayo ng mga circumstances beyond our imaginations so that we can ask help from Him. He's always on our side. Why they woke up Jesus? Why did not pray to the Lord Almighty? Bakit? Pwede naman sila nalalangin sa Almighty God. Why to Jesus? Because Jesus is God. Jesus is not that human. Kung pares lang sila tao, pati hingi pa ng tulong kay Jesus. So itong mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, hindi nila ito na-analyze. They don't know. They don't have a power of discernment, so to speak. Panic and fear. As experienced fishermen, their fear was immense. They saw no other way out. Kasi magagaling silang fisherman. Pero sa pagkakataong yun, doon sila nabigla. Focus on Jesus' presence. They knew Jesus was with them. Tanda natin, mga magulang at mga kapatid, sa panahon ng mga kapighatian, sa panahon ng problema na parang hindi na natin kaya, tanda natin, gamitin natin ang ating panampalataya. Si Jesus ay parang kasama natin palagi. Kasama natin siya kung paano ang apostles kasama siya nung naglalayag sila sa patungo sa Gadara. Amen? Para hindi magkaroon ng pagkabalisa, minsan ginagamit natin ang idiomatic expression. I'll cross that bridge when I get there. Ito ay sumulat nito. Wala ito sa Bible siguro, pero ito ay palagi nating nababanggit. I'll cross that bridge when I get there. Ito ay pag-alis ng worry. Kapag nasasabi natin ito, parang sinasabi natin, gagawa akong paraan pag nandun na ang problema. So that you won't worry about a potential future problem until it actually happens. It encourages focusing on the present and building confidence to handle future obstacles, preventing unnecessary anxiety. So may mga future obstacles tayo, may mga sagabal. Ngayon, para mabuo ang tiwala natin sa ating sarili, na hindi natin alam ang hinaharap. Diba kung minsan, pupunta tayo sa isang lugar, hindi natin alam kung ano mangyayari. May problema tayo, wala tayong pera minsan. Financial difficulty, yan ang problema minsan natin, finances. So, hindi natin masolve ang problema. Pero kung yan ang problema mo, mag-uuri ka, hindi ka makakatulog. Kakaroon tayo ng health issues. Di ba ba? So, sasabihin na natin, I'll cross that bridge when I get there. Pahala na. Pag nandun ang problema, saka ko susolusyonan. Ano ang implication ko nito? Our life is like we are walking in a long bridge. Tandaan natin. Ang buhay natin ay para tayong tumatawid sa pinakamahabang tulay. Na pag dumating tayo sa gitna, natutuwa tayo, nasa gitna na tayong tulay. Figuratively speaking and literally. Di ba? Literal, tulay. Kung minsan, gusto natin pumunta sa kabila, gitna pa lang, natutuwa na tayo dahil alam natin makakatawid tayo sa kabila. Ngayon, pag natawid natin ang kabila, lalo tayong natutuwa dahil nakatawid tayo. Di mo ba? Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, salamat at tatawid kang bridge na ito. It stands for a problem. Isang problema. Ang bridge is like a problem. Very big problem.
family problem, personal problem, whatever kind of problem, it's like a bridge. Nang natawid natin, nasolusyonan natin, nagpapasalamat tayo. Lord, salamat at natawid ko ang tulay na mahirap palampasan, subalit natawid. Kaya tayo nagpasalamat. Pero hindi natin nalalaman na hindi lang yung pagtawid natin sa kabila ang dapat pasalamatan. Kundi kahit hindi pa tayo tumutungtong sa tulay na yan, we must be thankful to the Lord God because there is a bridge that He provide for us. Hindi pa tayo tatawid sa pasalamatan na natin sapagkat nagbigay siya ng tawiran. Nagbigay siya ng tulay. And who is this tulay na ito? He is Jesus Christ. Si Jesus ang tulay na dapat nating tulayan. Sapagkat without Jesus, we cannot move from death to life. Tandaan natin yan. We are walking in the bridge. We are moving from death to life. All of us will experience death. All of us. You, me, and they, and the whole world. Lahat makakaranas ng kamatayan. Subalit, pasalamatan natin na sa ating pagtawid, ang tinawiran natin ay tunay, katotohanan, tulay na binigay ng Diyos Ama na siya si Jesus Christ. Amen? Kaya man tayo. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Crossing a bridge refers to salvation or moving from death to life through Jesus. So without Jesus, we cannot cross the bridge. We cannot cross the bridge. We cannot solve any problem. May sakit tayo, hindi natin magagamot. So ask the healing power of God. Lord, malakit ang tuhod ko. Help me. Masakit ang tiyan ko, ulo ko, walang laman ng bulsa ko. God will provide. May sakit ang anak ko. All bridges, it's a bridge that we must cross. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He hath made everything beautiful in His time. He strongly convey that God orchestrates all moments, showing He controls our timeline with perfect timing, not ours. Tandaan natin na ang Diyos ang may hawak ng ating timetable, so to speak. Siya ang nag-aayos ng lahat ng sandali at pagkakataon natin. God can change even the course of events if He wants to. Kahit na may plano tayo sa buhay, kung ayaw ng Diyos, hindi yan magaganap. Kahit nakaplano pa ng 1 to 10 our activities, if God does not agree with our activities, never yan pagagawa sa atin. Because He controls everything. He is the one who controls us. He is the one who orchestrates all moments in our lives. He controls our timeline with perfect timing, not ours. Ang Diyos ang namamahala sa ating kasaysayan o pagkasunod-sunod ng pangyayari sa ating buhay. Tandaan natin yan, mga magulang ko, mga kapatid. Ang Diyos ay may hawak ng schedule ng ating buhay kung kailan niya tayo kukunin at kung kailan ipapanganak ang inyong anak at kung kailan siya bubuhayin at ano ang provision para sa kanya. Take note of that. Courage is resistance to fear. Mastery of fear, not absence of fear. Sabi nga ng isang manunulat na ang pin name ay si Mark Twain. Ang tunay niyang pangalan ay si Longhorn Clements, American writer.
Yan ang may sabi. Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. Sa Tagalog, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang tagumpay laban dito, ang sabi naman ni Nelson Mandela. Nulit ko, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang tagumpay laban dito. Sabi ni Nelson Mandela, kilala niyo siya. Kapitbahay niya. Hindi nangulugan kuduwag tayo sa pagkatakot. Hindi yun. Lahat kahit ang matapang, matatakotin din yan. Lahat tayo may takot. At dapat may takot tayo. Sapagkat yung gusto ng Diyos, sabi nga, matakot kayo sa Diyos. Di ba? Matakot tayo sa Kanya sa paggawa ng mga masama. At magalit kayo. Sabi niya, be angry, but sin not. Magalit kayo. Mga emotions yan, mga kaibigan ko at mga kapatid. Pero ang kailangan, pagtagumpayan natin. Labanan natin ang takot. Paano? Sa paghingi ng tulong sa Diyos. Sa paghingi ng tulong kay Jesus. Takot tayo sa kamatayan. Pero nandyan siya. Takot tayo na mag-travel. Nandyan si Jesus. Takot tayo na tumulong. Nandyan si Jesus will provide. Konsepto, ang totoong tapang ay ang kakayahang kumilos o gawin ang tama kahit na may takot na nararamdaman sa halip na ang pagiging walang pakiramdam sa panganib. Of course, may panganib. Takot sa dilim. Takot sa liwanag. Puno ng takot. Pero puno rin tayong pagtitiwala sa Diyos. So, final conclusion. The emotion of fear is normal and is a part of life. Normal lang po ang takot. But let not fear control us. Huwag tayo magpakontrol sa takot. Matakot tayo, pero kontrolin natin ang takot. As God provides strength in peace, siya nagpo-provide ng strength, ng lakas. Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Yan. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupay-pay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng karang kamay ng aking katwiran. Joshua chapter 1 verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at pagpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupay-pay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. English version, Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. The Lord is with you. Psalm chapter 55 verse 22, cast your burdens on the Lord, who will sustain you. Cast your burdens on the Lord, who will sustain you. So we are created in God's image. Humans are designed as emotional beings, reflecting the divine capacity for love, joy, compassion, and anger. Hindi tayo mga manhid na tao. Hindi tayo parang rebulto na hindi kumikibo, na walang ginagawa, walang pakiramdam. Our capacity to feel is the reflection of His own nature, because God is the God of emotions. Purpose of emotions. Emotions serve as a means to experience and express connection, enabling us to fulfill commandments to love God and neighbors. Yan ang purpose kung bakit binagyan tayo ng emotion. Ginawa tayong emotional being. Because Jesus Christ Himself showed deep emotions when He wept. The book of John chapter 11 verse 35, umiyak siya. Because Jesus Christ is emotional. Nalungkot dahil sa pagkamatay ni Lazarus. So we are commanded to be angry, but sin not.
Ephesians chapter 4 verse 26. Be ye angry and sin not. Rebuke and exhort. 2 Timothy 4 chapter 4 verse 2. So, nagsaway kayo at pag-angaralan ninyo kung mayroon kayo nakitang hindi maganda. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yan ang iniiwan sa akin. For God hath not given us the spirit of fear. Natatakot tayo. But the Spirit has given to us by God to control fear, power, pag-ibig, and sound mind. Amen? Purihin ang Panginoon at palapakan po natin siya. At tayo tumayo at pasalamatan ang Panginoon Diyos. Almighty God, Heavenly Father, thank you for the message that we received from you. Yun po ay nanggaling sa iyong banal na kapangyarihan at hindi sa aming kagustuhan o sa aming mga pag-isip lamang, kundi mula sa iyo, Lord God. At yun ay may isabuhin namin. May lagay na namin sa aming puso, sa aming diwa, sa aming buong pagkatao, na matakot kami sa iyo. Subalit ang takot na yan ay ang hindi paggawa ng masama, kundi paggawa ng kautosan na nag-uutos mo sa amin. Matakot kami sa mundo, pero makukontrol namin sapagkat ikaw ang tutulong. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan. We are emotional being because we are created in your image. Binigyan mo kami ng emotions, katulad ng pag-ibig sa aming kapwa. Higit sa lahat, upang ikaw aming ibigin. Mahalin ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. With all our minds, our strength, and all our well-being. Sa lahat ng aming the best that we can give to you. We praise you and glorify you. In the name of Jesus Christ. Amen.